Yes, again, alright mga minamahal. Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin dahil itong si Mike Defensor lumantad ng meron pong halong kaba dahil baka at the end of the day, siya ang ikanta nitong 18 Marines. Kasi ito nga si Orly Gutesa sinabi niya na mismo na bumaliktad na, 'di ba? Na siya mismo yung nagdala kay Orly Gutesa, 'di ba? Dito nga po sa Senate Blue Ribbon Committee. Oo, ni Marcoleta before, tapos siya yung nag-endorse, tapos ang naging ending, tingnan ninyo, ikinanta mga minamahal, itong si Orly Gutesa, kinanta ni Orly Gutesa, ito nga pong si Mike Defensor. O, tingnan ninyo, wala nang paramdam, wala nang statement. Ewan ko kung nasa na lang ngayon si Orly Gutesa, pero tingnan ninyo, hindi na po madama nila Mike Defensor at alam nila, nila Mike Defensor na bumaliktad na nga itong si Orly Gutesa. Kumbaga, sukdulan na yung kasamaan ninyo. Ayoko na, tama na, hindi ko na kayang magsinungaling. Oo, parang ganun Same din dito sa 18 Marines. Kasi yung 18 Marines, there is a 100% possibility. Kasi yung ginawa nila kay Orly Gutesa, ginawa nila dito sa 18 Marines, pero mas pinadami nila. O, tingnan ninyo. Up to this moment, hindi nyo pa din nakikita, mga minamahal. 'Di ba yung part 2, ng mga marino ko noon na magsasalita. Diyos ko, my goodness. Lalo pat na trace ng National Bureau of Investigation na yung kotse ng asawa ni Mike Defensor ay ginamit, ng 18 Marines. So, sa pagde-deliver daw di umano. Kaya nga nagtataka ako Akala ko ba walang kinalaman? Akala ko ba sabi mo wala kang alam? Kasi 'di ba yung sabi ni Mike Defensor, hindi niya daw alam, hindi niya daw kilala, 'di ba? Tapos bigla-biglang sasabihin tinulungan niya. Ano nga ba talaga ang totoo? 'Di ba? Dapat kung magsisinungaling ka, consistent. Yung hindi ka mapaghahalataan. Kaso ang nangyari, nahalata. Ngayon, naboldak kayo. Kanya-kanyang kantahan. Ngayon, sa Mike Defensor, hindi alam, naaaligaga. Ewan ko ba kung ano yung gagawin ko dahil mismo yung misis ko, abay, tinawag ng NBI. Paano nila nagawa yun? Ano yung nangyari? Hindi ko alam. 'Di ba? Pero ang ending naman talaga niyan, si Gloria Macapagal-Arroyo Diba? Tangay ng script ninyo paulit-ulit. O sige, mga minamahal, ipanood natin tong interview na to. Sana hindi kayo maboring kasi I think mga 6 minutes, na kung sana meron nga talagang kantahang nangyari dahil mismo si Mike Defensor nang nagsabi na si Orly Gutesa ay bumaliktad, which is kawawa ka, boy. 'Di ba? Yung inutusan mo, kinanta ka. Ouch, ouch. 'Di ba? Dapat kasi, kung mag-uutos ka, siguraduhin mong loyal sa'yo. Ang problema, hindi naging loyal iyak malala. Ngayon, kanya-kanyang iskapo. Escape sila. Sige, kung ano man paraan na pwedeng makapag-escape. Ang ginagawa nila, distraction. Para malihis ang attention, distraction. Mga minamahal. Sige, panoodin natin to, Ponyemas. Last week in our the agenda forum, we had on board your nemesis, former Senator Sonny Trillanes. Hindi ko naman nemesis. Hindi mo siya nemesis. Beta Noir. Anyway, ang sabi ni Senator Trillanes, these 18 Marines and their lawyer have been given consideration for what they're doing. Meron daw nagpondo ng malaki. And he made the fearless forecast during that time, during that interview, na isa o dalawa dito sa 18 Marines babaliktad. That was what he said. Yes. Oo. Wala, ako hindi ko inaalis na maraming maaaring pwedeng mangyari. Ang sa akin lang, kaya nahihirapan si Senator Trillanes, kasi nga may pagtatakip. Kung sinabi na niya nung una pa lang, totoo, kasama ako sa mga tumutulong sa investigasyon bilang pribadong individual tungkol dito sa sinasabi lang EJK case or crimes against humanity ni Pangulong Duterte, baka natapos na yung kwento. Ang dami niyang tinatago. Sabi niya, hindi totoo. Sabi bigla ni Ombudsman Boying, hindi totoo. Nag-usap kami ng
ng ICC. Yun ang mabigat. Oo. Ngayon ako, wala akong tinatago, open. O ito yung sinabi ng mga sundalo, tumutulong ka ba? Tumutulong ako. Sabi doon sa akin, alam ko kinunan nila ng litrato yung sasakyan ko. Oh, sabi nila, Yung van daw yung Yung van. na-thesis mo eh. Oo. kaya nga, ang akala siguro nila, magtatago ako. Oo. Ba't ako magtatago? Totoong tumutulong ako. Oo. Oh, ngayon, alam mo kung JB, yung asawa ko, lahat ng mga bahay, yung mga kotse, ari-arian, nakalagay sa pangalan niya. Siguro iniisip ng asawa ko, pag naghiwalay tayo, nasa pangalan ko lahat. Bakit mo naman yun sinabi? Hindi, iba kayo nang Saka lang. iniisip niya, oo. Hindi ngayon, siya magkakaso. Oo. Hindi ako. Oo. Hindi siya magkakaso. Oo. Oo. Oh. So, let me just ask you this, kung Mike, sa tingin mo ba matibay yung 80 na yan? Yung fearless forecast ni Senator Trillanes na baka meron isa o dalawa bumalik na dito, sa tingin mo hindi mangyayari? Ako, maaari mangyari. Maari. Si Gutesa nga bumaliktad O ito, kikwento ko sa'yo. Si Gutesa. Oo. Are you saying bumaliktad na talaga siya? Yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Bumaliktad na? Oo. Kasi kung JB ganito nangyari. Sige. This is interesting, ha? Oo. So, nung umalis si Senator Marcoleta, nung ginagawa yung affidavit, Okay. umalis si Senator Marcoleta, sabi niya sa akin, Sir, sabi niya, anong tingin mo mangyayari? Sabi ko, alam mo, Sarge, gigipiting ka nila. Iipiting ka nila at sisiraan ka nila. Sabi niya, Sir, wala naman siguro silang isisira sa akin. Sabi ko, may pamilya ka pa sa labas. Oo. Baka may tinatago. Hindi, sir, wala po. Kamusta mga anak mo? Sabi ko, Sir, malalaki na pero nag-aaral pa rin. Pero okay naman sila. So sabi ko, yun naman pala Sabi ko, yan, yung mga bagay na kailangan nating tingnan. Tapos sabi niya, Sir, ano pa tingin mo mangyari? Sabi ko, magiging kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Dinagtawanan pa kami. Sabi niya, Sir, ayoko ng ganon. Noong nandun na siya sa Marines, kung saan man siya inilagay, physically compound, pinapirma na siya ng retraction ng affidavit. Nung pinapirma siya, pinaulit pa yun na binidyo siya. Paano ko alam? Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. Okay. Hindi ako magtataka. Hindi ka magtataka. Before we go into the question and answer, kasi meron na mga gustong magtanong sa'yo, I'll just have two more questions to you. Yung first question, the impeachment of VP Sara. Okay, wala na yan. Mga minamahal, impeachment na yan, yung issue na yan. Alright. Alam ninyo, si Mike Defensor, isa lamang po talagang masasabi nating hindot tanim intriga. Tanga na lang ang naniniwala sa kanya. Noong una, tanggi-tanggi ka pa, 'di ba? Hindi mo kilala. Tapos nung nabuko, nagamit yung sasakyan mo, umamin ka. Grabe talaga itong si Mike Defensor. Alam ng taong bayan na mahilig kang magtanim ng ebidensya. Sobrang sinungaling mo Diba? Sobrang inosente ng pagbubukha mo. Pero hindi ko may paliwanag mga minamahal, pero sobrang sinungaling niya. Oo. Diba, hindi ka ba nahihiya? At saka dapat defensor, hindi ka nagsasalita. Oo. Kasi kung totoong wala kang kinalaman, don't mind them. Diba, kaso napaghalataan. Ikaw yung nagdala kay Gutesa. Ikaw din yung nasa likod ng 18 Marines na tinutulungan mo. So, ano ine-expect mo? Sa mamamayang Pilipino, kakampihan ka pa? Napakahindot kang sinungaling. Huwag ganon. Gets? O, sino pang magtitiwala sa'yo? Sino pang maniniwala sa'yo? Wala na. Yung mga nauuto mo na lang. Di ka ba nahihiya? Honorable ang pangalan? Honorable? Tapos malaman-laman natin, sobrang honorable ka din palang magsinungaling? Baka totoo yung sinasabi ni Man Scarpio. I mean, ng isang political analyst at isang journalist na si Philip Lustre na nakatanggap pa nga ng 150 million para magsalita tungkol dyan.
Well, let's see. Tingnan natin sa mga darating na panahon, hindi pa nga nilalabas ni Mike Defensor yung part 2. Nasaan na sila? Dahil sa 18 Marines, ang dami ng butas, nasaan na sila? Alright, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.